Sa malas nga naman sa atin ngayon sa itong linggo na to, itong nagdaang mga araw, mga ilang linggo dumaan, bagyo, pumasok ulit ang bagyo, bagyo ulit, walang katapusang bagyo. Ito ngayong bagyo pumasok magkasabay to. Itong nananalasa ngayon sa may Northern Luzon. So ang ating ano nito ay dinasal ko naman talaga to na sana wala na sanang bagyo ang papasok kasi nung sa Christine pa lang parang ang utak ng presidente nun pigang-piga na talaga. Di na nga niya alam anong gagawin eh. Di ba kamot na nga siya ulo nun eh. Anong gagawin natin? Eh ngayon nagsunod-sunod pa. Parang sinasadya yata ng tadhana ang panahon sa Pilipinas nga dahil itong nangyari ngayon sa sunod-sunod na bagyo. Sino bang may gusto nga nito na sunod-sunod ang bagyo sa atin na pumasok? Lalo ngayon magkasabay itong dalawang bagyo magkasabay itong dalawang bagyo. So may kasunod pa nito, susunod na naman, di alam sa local government at saka sa national government kung anong gagawin, kung pabalikin ba yung nag-evacuate na o maiwan pa muna sila doon sa may evacuation center. Kasi nga tumama na naman tong susunod na bagyo, parang same location pa rin. So nakita ko kanina yung balita na si President Bongbong Marcos, sumabog na talaga siya sa di na niya maintindihan talaga kung anong gagawin niya. Kasi nga, kung hangin lang daw na mahina, okay lang. Pero, ang kamalasan is sunod-sunod ang bagyo. Parang hindi daw pinagbigyan man lang ng isang linggo. Yun ang sabi niya. Pahirapan na sa pagresponde, pahirapan pa sa pagdesisyon kung pauuwi na ba ang mga inilikas dahil sa bagyong Nika. Paubos na kasi ang Quick Response Fund ng gobyerno at may pumasok na namang bagong bagyo. Ang tugon ng Pangulo sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Kambal na bagyong Nika at Ophel ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ang bagyong Nika na minsala sa Cagayan, Isabela, Aurora at ilang pang mga lalawigan sa Hilagang Luzon. At si Ophel na patuloy na lumakas matapos pumasok sa PAR kanina madaling araw. Kaparehong tinutumbok na direksyon. Ang magkakasunod na mga bagyo na halos pareho ng lakas, nakapagpapahirap daw sa pagresponde ng gobyerno ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. I don't remember seeing this many times of this strength. Maaari yung isang malakas, tapos may susunod na isa, may hangin ng konti. Pero hindi yung sunod-sunod na malakas. At saka sunod-sunod. Hindi man tayo binagbigyan ng isang linggo. Isa yan sa mga dinedesisyonan ng Office of Civil Defense ng Cordillera Administrative Region. Kung pauwi nila ang mga nagsilikas, gayong may paparating na namang bagyo na maaaring tumama rin sa kanila. Grabe, yung nakita niyong reaksyon niya sa mukha niya, parang halos maiyak na siya. Mahalos, di niya na talaga maano niya kasi, imagine ba naman yung Quick Response Fund na sinasabi ay paubos na. Pero marami naman daw silang mapagkuhanan ng mga na gagawing tulong na Pero nung kahapon yata o kaninang umaga nakita ko si Martin Romualdez at saka itong tatlo silang congressman na sa may Fairview, SM Fairview, namigay ng ayuda doon sa mga minimum wage na mga trabahante ng tag 5,000 at saka 5 kilos na bigas. Ang yabang ni Romualdez doon, kanina nakita ko. Kasama niya to si Franz Pumaren at saka itong si kapatid ni Alfred Vargas, yung Vargas na congressman. So may Fairview ito banda eh. So ang yabang nila doon kanina, namigay ng mga ayuda doon sa mga may trabaho. Samantalang itong may dapat priority tulungan, yun ang binabaliwala nila. Tuloy, itong si Presidente Bongbong Marcos, hindi na kamot-ulo ngayon. Mangiyak-iyak na talaga. Sunod-sunod ang problema sa kanyang administrasyon ngayon. Sino bang talaga nito? Tulungan. Kaya lang, nung panahon nga sa kanyang suna kasi, nauna kasi yung yabang niya noon na mayroon tayong mga flood control. Di ba? Balikan ko na naman to pagkatapos ng suna niya, after 2 weeks, binaha ang Metro Manila.
sumunod ang Christine sa Bicol Region na doon din sinasabi na yung mga flood control sila doon. Itong Northern Luzon, mayroon din sila mga flood control dyan. Pero ano nangyari? Binaha pa din. Lubog sa baha ang Cagayan. So, ang ano nito, talagang sinusubukan yung administrasyon niya. Hindi pa dito nagtapos ang pagsubok ng administrasyon niya. Mangyayari na naman, sunod mga araw, itong i-deport ng mga Filipino sa Amerika. Gastos na naman to sa ating gobyerno. Imagine 300,000 na mga OFW na manggaling sa Amerika na undocumented, ibabalik sa Pilipinas. Ngayon, talagang pinupursige na ibabalik talaga ang mga ang mga undocumented. Kung saan man yan nanggaling ibang bansa yan, kung saan pang mga bansa yan na pabalikin na talaga ayaw na talaga ni Trump sa Amerika. Ngayon, ito pang baha, sunod-sunod, nakakaawa na talaga ang Pilipinas. Doon pa tumama tong bagyong sunod-sunod na to. Sana man lang, di na sana to, magkaroon pa ng mga ganitong klaseng pagsubok sa ating bansa. Kasi ang gobyerno, ang leader, hindi talaga kakayanin itong ganito. Ewan ko lang, baka balang araw nito, iiyak na talaga to siya. Kasi kanina nakikita natin, iiyak na talaga eh. Halos eh. Di niya na alam. Kasi, ang iniisip niya, budget. Ang iniisip niya. Yun talaga ang naano niya ngayon, kung paano ang ano niyan. Mr. President, wala tayong dyan. Talaga maglabas kayo ng budget ngayon dyan kasi paubos na daw yung quick response fund. Tapos mayroon naman silang pagkukuanan daw na mga saan pa yung mga departamento na pwedeng itapal nila doon na magkasya naman daw itong taon na to. Itong taon na to. Halos pala, binabanat na nila yung budget kung paano ang gagawin. Paano kasi nauna yung mga gastos nyo nung nakaraan na walang tag-ulan, nauna yung mga gastos nyo sa mga tulong yan, yung mga ayuda. Doon kayo nag-focus kasi. Ngayon, binaha itong, ang malas pa dito sa may Luzon eh. Dito tumama lagi ang bagyo sa Luzon. Napakamalas ang ating administrasyon ngayon sa magti 3 years na administrasyon niya. Ito ba'y pagsubok talaga kung gaano siya katatag sa kanyang pamumuno? Kung hindi mo to kaya, Mr. President, mag-U-turn ka na lang. Pwede kayo magpalit siguro ni VP Sara para subukan mo yung galaw ng babae na presidente kung gaano to magtrabaho. Palagay ko, ito, pag magtrabaho ang Vice President na ito, sisiw ka, wala ka sa kalingkingan nito pag itong gumalaw. Sana ito, sa ganitong galawan na kung talagang, kailangan talaga ng pera. Pero sa diskarte, kung paano ang diskartihan ang mga nasalanta ng bagyo, diskartihan niya to kung paano maproteksyonan ang mga tao na nasa evacuation center ngayon. Kaya lang, kalalaki mong tao, hindi mo naman lang na kung paano ang solusyon niyan. Akala ko nag-press briefing na naman to ngayon kasagsagang bagyo. Kasi nakita ko noong nakarang araw, mayroon siyang mga sinasabi na bakwit na. Ang bilis niya doon, ang bilis niyang magsabi ng bakwit na. Pero nung panahon sa Bicol Region, wala siyang sinabi no, bakwit na kayo. Pero kasi itong Northern Luzon, tatamaan kasi ang Ilocos nito, ang bilis niya nagsabi na bakwit na kayo dyan. Kasi, probinsya niya eh. Madali nga talagang sabihin pag kababayan mo na tatamaan. Pero yung bandang Bicol, pabayaan nyo muna. Hanggang ngayon nga itong Agoncillo, Batangas, hindi pa nga ito napasok doon ng mga nagbibigay ng mga donation, nagbibigay ng mga tulong, lokal man o national. Hindi sila nabigyan. Sapagkat ang gobyerno natin ngayon sobra talagang mahina. Sunod-sunod tapos, yung mga nito, magagalit. Kung magagalit kayo sa akin, magagalit kayo sa nagpa-vlog na tawagin na mahina ang presidente. Anong tawag niyo sa presidente na yan? Magaling dumiskarte. O yan talaga ang diskarte niyo rin na kagaya sa kanya, ng leader nyo, na mahina ang diskarte. Di yun ang ginagaya nyo. Di kagaya ng ibang leader na tinitingnan namin na gusto namin niya magiging leader kasi mabilis ang aksyon.
Si Presidente Digo nga, nung panahon ng Yolanda sa sa Leyte, nagpadala ka agad ng yan doon, ng tulong. Mula sa Davao, lokal yun lokal yun, hindi national. Ganon siya kabilis magdesisyon na magpadala ka agad ng mga tulong sa panahon ni Yolanda. Siguro napanood niyo yun, yung video na yun . Tapos, ang niya, meron siya sinabi doon na 3 years, ilan pang araw bago darating yung pananalasan yung bagyo, kailangan briefing na kaagad. Hindi antayin yung landfall na brief at saka mag-briefing. Nandiyan na yung bagyo . Paano pa kayo makapag-briefing yan na yung bagyo? Dapat nag-briefing na kayo kung malayo pa yung bagyo. Ngayon, makita ulit natin yung video nito na ang hina talagang diskarte niya. Wow, ang mukha . Ganun naman talaga mukha niya . Pagka ganitong humaharap sa mga ganitong mga kalamidad, paawa-awa. Pero pag mga pirma-pirma ng mga Republic Act, mga pirma ng mga kunyari ikabubuti ng mga Pilipino, ang ngiti. Laki pa ng ngiti ni McDonald. Hanggang dito tainga, lagpas pa nga tainga . Para sabihin na nakakatulong to sa mga mamayang Pilipino. Di nga nyo na-implement yung ibang batas dyan. Tapos gumawa kayo ng mga batas-batas dyan, di naman na-implement . Pirma lang yan. Tapos sabihin na makakatulong sa mga tao, makakatulong sa tao yan kung i-implement nyo. Pero pag hindi i-implement yan, hanggang pirma lang yan, hanggang batas lang yan. Itago lang yan sa mga cabinet file dyan sa sa Kongreso o sa Senado. Wala yan, batas na yan. Di mapakinabangan namin yan mga Pilipino. Pero kung i-implement nyo kaagad yan, at saka maramdaman yan mga isang taon bago nyo pinakawalan yan sa pagpirma, doon namin maramdaman yan. Pero pag nakatago lang yan mga folder nyo dyan, kung anong mga pinaglalagyan nyo sa mga cabinet nyo, hanggang batas lang yan. Pirmado pala itong batas ito, ba't ito na-implement? Sino naman ito? Marcos, Di pero na-implement, hanggang pirma na lang, hanggang picture-picture na lang, na naabot-abot kunyari galing sa speaker, galing sa Senado, sa mga speaker at saka sa Senate President. Tapos pinirmahan ni Marcos, tapos tayo, sabay picture taking, batas, pang 5 batas namin to itong linggo na to na aprobado. Pirmado ng presidente. Pero itong mga baha, sinagot na nga niya yung sa Bicol region, nandyan lang naman . Nandyan lang naman . Specific mo kung saan banda yung nandyan lang naman . Nandyan siguro sa baul, nakatago ang ang mga flood control. Ngayon, nandyan na naman, baha na naman. Ayan mga picture, grabe. Nilamo ng baha. Tapos may parating pang ulan, may parating pang hangin. Mga tao walang bahay. Nako. Ano nangyayari dito sa Spain ngayon? Ganun din ang nangyari sa mga tao dito. Alam niyo, ang presidente dito pumunta sa mga tao doon na ilang araw nangyari yung na binaha ang lugar na yan. Pinagbabato ng putik. Pakyut ka dito? Dito, idiuso ganyan sa presidente sa atin na pakyut-kyut. Dito, pakyut-kyut ka sa media, pakyut-kyut ka sa mga tao, makatikim ka. Kagaya ng ginawa sa atin, mga presidente dyan na punta ka lang doon para titingnan yung sitwasyon. Ba't mo titingnan yung sitwasyon? Kung kailangan magpadala ka ng rescue, dito, hindi nagpadala ka agad ng rescue. Anong ginawa nito? Mga taong ordinaryong tao ang nagre-rescue sa mga tao. Tao dito, iba't ibang lugar, pumunta doon sa lugar na yun para maglinis sa mga kabahayan. Tulong-tulong. Pero hindi utos sa gobyerno yun. Kusa ang mga tao dito. Kasi ang gobyerno rin ito, weak leader din. Yan din yung problema dito sa gobyerno. Pasalamat na lang din ang mga tao na yun. Kasi dumaan tong mga calamity dito na hindi kasing sa atin na sunod-sunod. Pasalamat din kami dito. Pero sa atin talaga grabe sunod-sunod na. Yan pa yung pinakamahinang presidente tapos nasunod-sunuran pa ng kamalasan. Kamalas na talaga ng Pilipinas. Tapos ang mga congressman, mga senador, kulang sa pansyan. Andyan sa hearing lagi. Andyan sa mga paghahabol sa mga Duterte kung anong gagawin nila sa mga Duterte. Pero panahon ng kalamidad kagaya ngayon, wala silang mga sila niyan. Di nila napag-usapan. Gusto nilang pag-usapan mga Duterte. Kasi nga, namimersonal na bang tawag niya? Namimersonal na kayo . Ang
asikasuhin dyan yung pagbabaha dyan sa Pilipinas. Dapat yung unahin ng mga congressman at senador. Suportaan nyo yung presidente na yan na kulang talaga sa diskarte. Ang hina, mangyak-nyak na. Kulang na naman mangamot sa ulo. Ito pag tatama to isang bagyo na susunod, kamot na sa ulo. Sigurado to kamot sa ulo na to. Nakakaano na tong mukha ng presidente natin, nakakaawa na talaga, parang ay bag niya laglag na eh. Di yata nakakatulog ng husto kasi laylay. Yung hapay niya ganyan dito, yung tawag niya hapay, sa amin kasi hapay eh. Yung sa Bisaya hapay ito eh, ganyan eh. Yung sa buhok, parang di niya na mahawi eh kung anong talagang gagawin niya. Nakakawa tayo mga Pilipinas, mga mamayang Pilipino. Dahil itong nangyari sa atin ngayon na sunod-sunod ang bagyo.